Huwag kang mag-alala, Sarah. Sa oras na lumabas ang batang yan, kukunin natin ang kailangan natin. Hindi mahalaga kung anong mangyari kay Julia, basta mailigtas natin ang anak natin. Siya naman ang may kasalanan kung bakit ka naghihirap ng ganito, kaya dapat lang na siya ang magbayad. Ang mga salitang yon, na binigkas sa isang malamig at walang emosyong tono, ay tila mga palasong bumaon sa puso ni Julia. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng mainit na gata ng kalabasa. Ang pagkaing pinilit niyang iluto kahit na umiikot ang kanyang paningin at halos hindi siya makahinga dahil sa bigat ng kanyang tiyan. 7 buwan na ang kanyang dinadala. Isang maselang pagbubuntis na ayon sa doktor ay nangangailangan ng iba yung pag-iingat, ngunit para kay Julia, ang bawat hirap ay tila baliwala basta't para sa kanyang asawang si Mark. Dahan-dahang lumaylay ang kanyang mga balikat. Ang usok mula sa mainit na mangkok ay humahaplos sa kanyang namumutlang mukha, isang malupit na paalala ng kanyang pagsisikap na maging isang mabuting asawa. Kaninang madaling araw pa siya gising, tiniis ang hapdi ng kanyang namamagang mga paa at ang kirot sa kanyang likuran, para lamang masiguro na may masarap na almusal si Mark bago ito pumasok sa trabaho. Ngunit ang almusal na inihanda niya ng may pagmamahal ay tila naging lason sa kanyang pandinig. Sa loob ng silid, narinig niya ang malambing na tawa ni Sarah, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Sarah na pinatuloy niya sa kanilang tahanan dahil sa awa ng malamang may sakit ang anak nito. Si Sarah na itinuring niyang higit pa sa kapatid. "You're so bad, Mark," wika ni Sarah sa tunong mapangakit, isang boses na kailanman ay hindi narinig ni Julia mula rito. Pero paano kung malaman niya? Alam mo namang martir ang asawa mo. Baka bigla na lang bumigay ang puso niyan kapag nalaman niyang ang baby ko ang talagang priority mo. Hindi niya malalaman, sagot ni Mark, at ramdam ni Julia ang ngisi sa boses nito. Para sa kanya, ang gagawin nating procedure ay para sa kaligtasan niya. Gagamitin ko ang pera ng pamilya niya, ang natitira niyang mana, para bayaran ng doktor na gagawa nito. In the end, we get the stem cells, your baby gets healed, and Julia? Well, she can continue being the invisible housewife she always was. O kung mas malala ang mangyari, mas madali para sa atin. Isang matalim na tunog ng pagkakabasag ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Hindi na nakayanan ng mga kamay ni Julia ang bigat ng tray. Ang mangkok ng gata ay humampas sa sahig. Nagkalat ang kulay dilaw na likido sa puting tiles, tila isang mantsa ng pagkaksala na hindi na mabubura. Ang usok nito ay unti-unting pumanaw, kasabay ng huling piraso ng tiwala sa puso ni Julia. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang hanging pumapasok sa kanyang mga baga ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw, hindi siya makaiyak. Ang sakit ay napakabigat para mailabas sa pamamagitan ng luha. Narinig niya ang mabilis na mga hakbang patungo sa pinto. Pumukas ito at tumambad ang mukha ni Mark. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking hiningan niya ng proteksyon para sa kanilang anak. Sa likod nito, nakatayo si Sarah na mabilis na nag-ayos ng kanyang nagulo na buhok. Ang mga mata nito ay bakas ang pagkagulat, ngunit agad ding napalitan ng isang mapang uyam na liwanag. "Julia, kanina ka pa ba diyan?" tanong ni Mark. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang boses, tanging inis dahil sa kalat na nasa sahig. Hindi nakasagot si Julia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang kamay ay dahan-dahang dinala sa kanyang malaking tiyan. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob. Isang inosenteng buhay na walang kinalaman sa karumihan ng mundong kinalalagyan nito. Isang buhay na balak ipagpalit ng sariling ama para sa anak ng ibang babae.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mark. Doon, wala siyang nakitang pag-ibig. Wala siyang nakitang pag-aalala. Ang nakita niya ay isang estranghero na gumamit sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagiging mamatir, para sa sarili nitong interes. Ang gata, bulong ni Julia. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, tuyot at basag. Iniluto ko para sa iyo dahil sabi mo, paborito mo ito. Tumawa ng mahina si Sarah. Isang tunog na tila kiskis ng bakal sa semento. Oh, Julia, ang dumi mo na. Tignan mo ang damit mo. At ang kalat na ginawa mo. Sino ang maglilinis niyan? Alam mo namang bawal kang mapagod, di ba? Bakit kasi hindi ka nalang manatili sa higaan at maghintay na lang sa susunod na utos ni Mark? Lumapit si Mark at hinawakan ang braso ni Julia, hindi upang alalayan ito, kundi upang itulak siya ng bahagya palayo sa pinto. Pumasok ka na sa loob, Julia. Magpadala na lang ako ng katulong para linisin ito. At huwag kang makikinig sa mga usapang hindi mo naman naiintindihan. Ang iniisip ko lang ay ang ikabubuti nating lahat. Ipinikit ni Julia ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang malamig na hapdi ng kanyang braso kung saan siya hinawakan ni Mark. Ang bawat salita ni Mark ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng kanyang pagkatao. Sa loob-loob niya, isang malaking katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang kasagutan sa gitna ng kanyang pag-iisa. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya ring may hawak ng patalim na nakatutok sa iyong likuran? Hanggang kailan mo kayang tiisin ng hapdi ng pagkakaalam na ang iyong sakripisyo ay isa lamang kasangkapan para sa kaligayahan ng iba? Nanatiling nakatayo si Julia sa gitna ng nagkalat na pagkain, habang ang tunog ng pagsasara ng pinto ni Mark at ang muling paghagalpak ng tawa ni Sarah sa loob ay nagsilbing musika ng kanyang pagkawasak. Ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanyang mga paa, ngunit mas malamig ang katotohanang napagtanto niya sa sandaling iyon. Sa bahay na ito, siya ay hindi isang asawa. Siya ay hindi isang ina. Siya ay isa lamang biktima na naghihintay ng kanyang katapusan. Ngunit habang muling sumisipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan, isang kakaibang init ang nagsimulang mabuo sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi nagmula sa galit, kundi sa isang desperadong pangangailangan na mabuhay. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak na walang ibang kakampi, kundi siya. Paano kaya makakatakas ang isang sugatang ibon mula sa hawlang gawa sa sarili niyang mga pangarap? At sa oras na magdilim ang langit, sino ang sasagip sa kanya bago mahuli ang lahat? Ang tunog ng mabigat na tsinelas ni Aling Marta ay mabilis na gumitla sa katahimikan ng pasilyo. Bawat hakbang nito ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Julia. Hindi pa man nakakabawi ang kanyang diwa mula sa sakit ng narinig, heto na ang kanyang bihiyang animoy isang bagyo na handang sumira sa anumang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Anong nangyari dito? Julia! Diyos ko, ang sayang ng pagkain. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang mga sangkap ngayon? Napakawalang kwenta mo talagang babae ka. Kahit pagdadala ng tray ay hindi mo magawa ng maayos. Ang boses ni Aling Marta ay matinis. Puno ng pangungutya na tila ba ang pagkabasag ng mangkok ay isang krimen na hindi mapapatawad. Yumuko si Julia, dahan-dahang lumuhod sa sahig kahit na sumisigaw sa sakit ang kanyang balakang. Ang dilaw na gata ay dumidikit sa kanyang duster, ngunit mas madumi ang pakiramdam niya dahil sa mga salitang ibinabato sa kanya. Pasensya na po, Nay. Nahilo lang po ako ng bahagya, bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila hanging naglalaho. Nahilo? Palagi ka na lang nahihilo. Nagbubuntis ka lang, Julia, hindi ka lumpo. Noong panahon ko, kahit manganganak na ako ay nagbubungkal pa ako ng lupa sa bukid. Ikaw, narito ka lang sa magandang bahay, lahat ay ibinibigay sa iyo ni Mark, pero simpleng utos ay hindi mo magampanan. Lumapit ang matanda at dinuro ang noo ni Julia. Linisin mo yan. At pagkatapos,
Labhan mo ang lahat ng mga kurtina sa sala. Gusto kong malinis ang bahay dahil darating ang mga kamag-anak ni Sarah bukas. Siguraduhin mong mabango ang lahat, kundi ay malalagot ka sa akin. Hindi makapaniwala si Julia sa narinig. Ang mga kurtina sa sala ay mabibigat at makakapal. Ang paglalaba ng mga yon sa kanyang kalagayan ay tila isang parusang kamatayan para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Tumingin siya kay Mark na nakasandal lamang sa hamba ng pinto. Nanonood. Walang balak na pigilan ang kanyang ina. Ang kanyang asawa ay muling nag-iwas ng tingin. Tila mas interesado sa kuko ng kanyang mga daliri kaysa sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Julia. Sa likod ng bahay, sa tapat ng malaking batya, pilit niyang pinipiga ang basang-basang tela ng kurtina. Ang bawat piga ay katumbas ng isang matalim na kirot sa kanyang ibabang bahagi ng likod. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilang pumatak. Ang init ng sikat ng araw ay tila nakikisama sa pagpapahirap sa kanya. Mula sa bintana ng kusina, nakita niya si Sarah na nakaupo sa tapat ng electric fan, masayang kumakain ng malamig na pakwan. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mapang-asar ng ngiti ang ibinigay ni Sarah sa kanya bago ito dahan-dahang humigop ng juice. Walang salita, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ako ang reyna dito at ikaw ay isang alila lamang. Sa gitna ng kanyang pagod, naramdaman ni Julia ang isang banayad na haplos sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Lola Amparo, ang matandang kapitbahay na matagal na ring nakasubaybay sa kanyang paghihirap. Ang mga mata ng matanda ay puno ng habag. "Hiya, tumigil ka muna. Halika rito sa lilim." Bulong ni Lola Amparo habang may iniabot na maliit na balot ng pandesal na may palaman. "Kumain ka. Alam kong hindi ka pinapakain ng maayos sa loob. Kailangan mo ng lakas para sa anak mo." Kinuha ni Julia ang tinapay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang simpleng piraso ng pandesal na yon ay tila pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. "Salamat po, Lola. Salamat po," hikbi niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Julia na hindi siya nag-iisa sa mundong ito. Kahit na ang sarili niyang pamilya ay tinalikuran na siya. "Makinig ka sa akin, Julia." Seryosong wika ni Lola Amparo. Ang boses ay halos pabulong. "Napapansin ko ang isang itim na sasakyan na pabalik-balik sa tapat ng bahay niyo nitong mga nakaraang araw. May mga lalaking nakatingin sa bintana mo. Mag-iingat ka, Hija. Parang may masamang balak ang mga tao sa paligid mo." Nanlamig ang buong katawan ni Julia. Naalala niya ang narinig niya kanina tungkol sa procedure at sa anak ni Sarah. Ang babala ni Lola Amparo ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang mga kinatatakutan. Nang sumapit ang gabi, habang nagpapanggap na tulog si Julia sa maliit na sofa sa sala. Dahil pinalayas siya ni Aling Martha sa sariling silid para doon muna patulugin si Sarah dahil mas kailangan nito ng komportableng kama. Narinig niya muli ang mahinang usapan sa kusina. "Nakaayos na ang lahat, Mark." Boses iyon ni Aling Martha. "Kinausap ko na ang kakilala ko sa probinsya. May isang maliit na klinika doon na hindi nagtatanong ng maraming papeles. Bukas na bukas, sa madaling araw, isasakay natin siya sa sasakyan. Sasabihin natin na mamamasyal lang tayo para hindi siya maghinala. Pagdating doon, hindi na siya makakalabas hanggat hindi natin nakukuha ang gusto natin." "Sigurado ba kayong ligtas ang bata, Nay?" tanong ni Mark. Ang boses ay may kaunting pag-aalinlangan, ngunit hindi sapat para pigilan ang plano. "Anong ligtas ang bata? Ang mahalaga ay ang dugo na kailangan ni Sarah para sa kanyang anak. Isang bata lang yan. Julia can always have another one later. Or not. Sino ba ang may paki? Ang importante, makuha natin ang pera at ang kaligtasan ng apo ko kay Sarah." Napahawak si Julia sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na tili. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa dilim. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan na nakatadhana para sa kanya
sa pagsikat ng araw. Isang klinika sa probinsya, isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanyang pagsigaw. Isang lugar kung saan maaari silang mawala ng kanyang anak nang walang bakas. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng kuliglig sa labas. Ngunit sa loob ng puso ni Julia, isang malakas na bagyo ang nagsimulang mabuo. Tumingin siya sa bintana, sa dilim ng kalsada na tila naghihintay sa kanya. Kaya ko bang tumakbo sa gitna ng kadiliman nang walang kasiguruhan? O mananatili ako rito at hihintayin ang kamay na kikitil sa aming dalawa? Isang mabilis na sipa mula sa kanyang sinapupunan ang tila naging sagot. Ang kanyang anak ay lumalaban para sa buhay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Julia na kailangan din niyang lumaban, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaisa-isang kayamanan na natitira sa kanya. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila libu-libong maliliit na batong bumabagsak, pilit na nilulunod ang bawat takot na buntong hininga ni Julia sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng tahimik na sala, tanging ang mahinang liwanag mula sa poste ng kuryente sa labas ang nagbibigay ng anino sa kanyang nanginginig na mga kamay. Maingat niyang binuksan ang isang lumang kahon sa ilalim ng sofa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas makawala sa kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng ilang lumang tela, ay nakatago ang isang maliit na backpack na lihim niyang inihanda. Naglalaman ito ng 2 pares ng damit para sa kanya at, ang pinakamahalaga, ang ilang piraso ng lampin at baru-baruan na binili niya ng palihim noong nakaraang buwan. Sa tuwing hinahawakan niya ang malalambot na tela ng damit sanggol, nakakaramdam siya ng lakas, isang paalala na may buhay na umaasa sa bawat desisyon niya. Kinuha niya ang isang lumang kwintas mula sa kanyang leeg, isang pilak na may pendant na hugis, bituin na may ukit na letrang J. Ito ang tanging bagay na suot niya noong iniwan siya sa ampunan 20 taon na ang nakalilipas. Hinaplos niya ang malamig na metal, ang kanyang huling koneksyon sa isang nakaraang hindi niya kailanman nakilala. Tulungan niyo po ako, bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, pinipigilan ang bawat ungol ng sakit dahil sa bigat ng kanyang tiyan. Tumingin siya sa pinto ng silid ni na Mark at Sarah. Doon, sa loob ng komportableng kama, ay natutulog ang 2 taong nagbabalak na tadtarin ang kanyang buhay para sa sarili nilang kapakanan. Ang bawat mahimbing na paghinga nila ay tila isang insulto sa kanyang paghihirap. Naglakad siya patungo sa bintana ng kusina. Ito lamang ang tanging labasan na hindi naglalabas ng ingay kapag binubuksan. Sa labas, ang ulan ay tila isang pader ng tubig, malamig at malupit. Ngunit para kay Julia, mas ligtas ang bangis ng kalikasan kaysa sa lason na nasa loob ng bahay na ito. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang balakang nang pilitin niyang itaas ang kanyang binti upang lundagin ang mababang pasimano ng bintana. Ang kanyang duster ay agad na nabasa, dumidikit sa kanyang balat habang ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Nang tumama ang kanyang mga paa sa maputik na lupa, halos mawalan siya ng balanse. Ang putik ay madulas, tila ba pilit siyang hinahatak pabalik sa impyernong kanyang tinatakasan. Nagsimula siyang maglakad, bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa grabidad at sa bigat ng kanyang dinadala. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mga mata, nagpapalabo sa kanyang paningin. Sa bawat pagkidlat, sandaling nagliliwanag ang kalsada, ipinapakita ang mahabang landas na puno ng panganib. Lalaban tayo, anak, bulong ni Julia habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Tila ba sinusubukang protektahan ang sanggol mula sa bawat patak ng malamig na ulan. Hindi kanila makukuha. Hindi ko hahayaang saktan kanila katulad ng ginagawa nila sa akin. Magiging malaya tayo. Pangako iyan. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa, isang tugon na nagbigay sa kanya
ng panibagong lakas sa kabila ng pangangatog ng kanyang tuhod. Ang putik sa kalsada ay gumagapang na sa kanyang mga binti. Ang bawat hakbang ay naglalabas ng tunog ng basang lupa na tila humihigop sa kanyang lakas. Ngunit hindi siya tumigil. Kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng umikot at ang kanyang hininga ay nagiging maikli at mabilis. Patuloy siyang lumayo sa bahay ni Mark. Narating niya ang isang madilim na kanto malapit sa terminal ng bus. Ang mga ilaw ng poste ay aandap-andap, nagbibigay ng isang nakakatakot na kapaligiran. Sumandal siya sa isang pader ng isang saradong tindahan. Sinusubukang kumuha ng kaunting hangin. Ang lamig ay nanunuot na sa kanyang mga buto at ang kanyang katawan ay tila bumibigay na sa sobrang pagod. Konti na lang, Julia. Konti na lang, udyok niya sa sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang paghingal, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam, isang presensya sa likuran niya. Hindi pa siya nakakahakbang muli nang maramdaman niya ang isang mabigat at matigas na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Ang haplos nito ay hindi katulad ng kay Mark na puno ng galit, kundi isang hawak na matatag at tila may awtoridad. Napahinto ang mundo ni Julia. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng dilim at ulan, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang tunog ng tubig na bumabagsak sa semento. Sino ito? Naabutan na ba siya ni Mark? O ito na ba ang katapusan ng kanyang pagtakas? Bago pa man ito tunay na magsimula, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang ang kidlat ay muling gumuhit sa langit, nagbibigay ng isang mabilis na sulyap sa taong nakatayo sa kanyang harapan. Sino ka? Parang awa mo na, huwag mong kukunin ang anak ko. Ang tanging naisigaw ni Julia bago unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at ang kanyang katawan ay bumagsak patungo sa malamig at basang semento. Ang bawat hininga ni Julia ay tila isang kapirasong bubog na dumudurog sa kanyang lalamunan. Bawat singhap ay puno ng lasa ng ulan at dugo. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang malamig na semento sa kanyang pisngi. Ngunit ang mas malamig ay ang takot na baka sa lugar na ito na magtatapos ang pangarap nilang mag-ina. Huwag ang baby ko. Ang huling bulong na lumabas sa kanyang mga labi bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Ngunit hindi ang lupit ni Mark ang sumalubong sa kanya. Isang pares ng malalakas na braso ang bumuhat sa kanyang nanghihinang katawan. Inilalayo siya sa putik at baha. Ang amoy ng mamahaling pabango, isang halimuyak ng sandalwood at pagiging dominante ay pinalitan ng amoy ng sunog na gata at amag na nakasanayan niya sa bahay ni Mark. Si Rafael Linares ay nakatayo sa ilalim ng payong na hawak ng kanyang tauhan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay nababasa na ng ulan, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata, nakilala sa pagiging malamig at walang pakiramdam sa mundo ng negosyo, ay nanlalaki ngayon sa gulat. Habang dahan-dahang inilalagay ang babae sa likod ng kanyang marangyang sasakyan, isang kislap mula sa leeg nito ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kwintas, ang pilak na bituin na may ukit na letrang J. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Ang ulan na bumabagsak sa paligid ay naging isang malabong ingay na lamang. Dahan-dahang iniangat ng kanyang nanginginig na daliri ang pendant na nakasabit sa leeg ng duguan at maputik na babae. Ito ang kwintas na suot ng kanyang bunsong kapatid sa huling larawan nito bago ang trahedya 20 taon na ang nakalilipas. Sir Rafael, kailangan na nating umalis. Masyado nang mahina ang kanyang pulso. Wika ng kanyang driver, ang boses ay puno ng pag-aalala. Dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Tawagan ng lahat ng espesyalista. Siguraduhin niyo na walang mangyayaring masama sa kanya. At sa kanyang dinadala, utos ni Rafael, ang boses ay gumaralgal sa hindi maipaliwanag na emosyon. Gawin niyo ang lahat. Kahit magkano ang magastos, do it now. Sa loob ng sasakyan,
habang mabilis na binabaybay ang kalsada patungo sa Pag-asa, nanatiling nakatitig si Rafael sa mukha ni Julia. Sa kabila ng dumi at mga pasa, nakikita niya ang mga anggulo ng mukha ng kanilang ina. Ang bawat linyang puno ng paghihirap sa mukha ng babaeng ito ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Habang siya ay nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan, ang kanyang kapatid, kung ito nga siya, ay nagdurusa sa ilalim ng ulan, nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Juliana. Bulong ni Rafael, ang pangalang matagal nang ibinaon ng panahon, ay muling nabuhay sa kanyang mga labi. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Julia, tila naghahanap ng mahahawakan. Kahit sa gitna ng kawalan ng malay, ang kanyang kamay ay nananatiling nakatakip sa kanyang tiyan. Isang likas na proteksyon ng isang inang handang mamatay para sa kanyang anak. Ang imaheng ito ay bumasag sa huling pader ng pagiging matatag ni Rafael. Hahanapin ko ang gumawa nito sa iyo, Juliana. Hahanapin ko sila at tinitiyak ko, magbabayad sila ng higit pa sa bawat luhang ibinuhos mo. Sumpa ni Rafael sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nang makarating sila sa ospital, ang buong pasilyo ay tila nyanig ng awtoridad ni Rafael. Ang mga doktor at nurse ay nagmadaling asikasuhin ang pasyente. Walang nakakaalam kung sino ang babaeng ito, ngunit sapat na ang presensya ng isang Linares para ituring siyang pinakamahalagang tao sa buong gusali. Habang nakaupo si Rafael sa labas ng emergency room, ang kanyang puting polo ay may mantsa na ng putik at dugo ni Julia. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang dalawa pang kapatid. Lucas, Mateo, found her. I think I finally found her. But she's broken, Lucas. Someone did this to our sister. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang madilim at mabahong silid, si Mark ay pabalik-balik sa paglakad habang hawak ang kanyang ulo. Ang galit ni Aling Martha ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay dahil sa pagtakas ni Julia. Hanapin niyo siya. Hindi siya pwedeng mawala. Kailangan natin ang batang yan para kay Sarah. Sigaw ng matanda. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng itinuring nilang basura ay nasa ilalim na ng proteksyon ng mga taong kayang gumuho ng kanilang mundo sa isang iglap. Isang itim na sasakyan ng dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay ni Mark. Ang mga bintana nito ay madilim. Pinagmamasdan ng bawat galaw ng mga tao sa loob. Ang paniningil ay malapit na, ngunit para kay Julia, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa loob ng puting silid ng ospital. Makakaligtas ba ang kanyang anak sa gitna ng matinding trauma na kanyang pinagdaanan? O ang kanyang pagtakas ay magiging sanhi ng kanyang pinakamatinding pagsisisi? Dahan-dahang imulat ni Julia ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng ospital ay nakakasilaw. Ngunit ang unang bagay na naramdaman niya ay ang bigat ng isang kamay na humahawak sa kanya. Isang kamay na hindi nananakit, kundi nagbibigay ng init na matagal na niyang kinalimutan. Sino? Sino ka? Nanghihinang tanong ni Julia. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ako ang iyong kuya, Juliana, at hinding-hindi ka na muling masasaktan. Pangako ko iyan sa iyo. Hindi pag-ibig ang nagpapatakbo sa bahay na ito, Mark, kundi ang amoy ng kasakiman. Hahanapin natin siya, hindi dahil asawa mo siya, kundi dahil kailangan natin ng dugong iyan para makuha ang lahat ng yaman. Ang boses ni Aling Martha ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng maliit at magulong sala, si Mark ay nakaupo habang sapo ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay mapula sa puyat at sa hindi maipaliwanag na inis. Sa tabi niya, si Sarah ay pabalik-balik sa paglakad. Ang kanyang mamahaling seda na pantulog ay gusot-gusot na, at ang kanyang mukha ay puno ng puot sa halip na pag-aalala para sa kanyang matalik na kaibigan. Paano kung may nangyaring masama sa kanya sa gitna ng ulan? Paano kung mamatay ang bata?
Tanong ni Mark. Ang boses ay puno ng takot. Takot na mawala ang tanging alas nila para sa kinabukasan. Huwag kang tanga, Mark. Singhal ni Sarah. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng tamis na ipinapakita niya kay Julia noon. Isipin mo ang anak ko. Isipin mo ang trust fund na makukuha natin kapag gumaling siya. Ang batang yan sa sinapupunan ni Julia ay isang investment lamang, isang kasangkapan. Hindi siya pwedeng mawala ng ganoon na lang. Habang nagbabangayan ang mga buhaya sa loob ng bahay, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang presidential suite ng pinakamarangyang ospital, ang katahimikan ay tila isang banal na kumot na bumabalot kay Julia. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor. Bawat tibok ay isang patunay na ang buhay ay nananatili pa rin sa kanyang katawan. Dahan-dahang imulat ni Julia ang kanyang mga mata. Ang kisame ay maputi at malinis, malayo sa mga mansa ng amag na nakasanayan niya sa kisame ng kanilang kwarto ni Mark. Ang amoy ng antiseptic ay hinaluan ng sariwang amoy ng mga bulaklak na nakalagay sa gilid ng kanyang kama. Sa kanyang kaliwang bahagi, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa isang leather na silya. Matikas ang tindig, kahit halatang pagod. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may hindi mapantayang lalim ng emosyon. Nasaan? Nasaan ako? Bulong ni Julia. Ang kanyang unang instinto ay ang hawakan ng kanyang tiyan. Nang maramdaman niya ang bukol doon, ang kanyang buong katawan ay nag-relax. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. Ligtas ka na, Juliana. Wika ni Rafael. Ang boses nito ay parang isang mainit na haplos sa gitna ng taglamig. Hindi niya binitawan ang kamay ni Julia. Narito ka sa St. Jude. Ang pinakamahuhusay na doktor ang nag-aalaga sa iyo at sa iyong anak. Stable na ang kalagayan mo, pero kailangan mong magpahinga ng husto. Tumingin si Julia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Juliana? Hindi. Julia ang pangalan ko. At sino ka? Bakit mo ako tinatawag na kapatid? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Inilabas niya ang kanyang pitaka at ipinakita ang isang lumang larawan, isang batang lalaki at isang sanggol na babae na suot ang parehong kuwintas na bituin. 20 taon naming hinanap ang pirasong ito ng aming buhay. Ang tatay, si Don Roberto, ay hindi tumigil sa pag-asa. At ngayon, matapos ang lahat ng hirap, hindi ko hahayaang makuha ka muli ng kahit na sino. Nanatiling tahimik si Julia. Ang impormasyong ito ay tila isang malaking alon na tumama sa kanya. Siya ay hindi isang mamater na ulila. Siya ay may pamilya. Isang pamilyang tila may kakayahang ibigay sa kanya ang langit at lupa. Sila Mark. Nanginginig na banggit ni Julia. Ang takot ay muling bumabalot sa kanyang puso. Hahanapin nila ako. Sasaktan nila ang baby ko. Tumayo si Rafael. Ang kanyang aura ay biglang nagbago. Ang malambot na tingin para sa kapatid ay naging isang matalim na talim ng espada. Lumapit siya sa bintana at tinignan ang mga tauhan niyang nakabantay sa bawat kanto ng ospital. Hayaan mo silang maghanap, Juliana. Hayaan mo silang mag-aksaya ng panahon sa putikan. Wika ni Rafael nang hindi lumingon. Dahil sa sandaling ito, ang bawat sentimong utang ni Mark sa kumpanya ay hawak ko na. Ang bawat kasinungalingan ni Sarah ay dahan-dahan nang nabubulgar. Hindi nila alam na ang babaeng itinuring nilang alila ay ang prinsesa ng mga Linares. Humarap muli si Rafael kay Julia. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging banayad. Matulog ka na muna. Hayaan mong ang iyong mga kuya ang lumaban para sa iyo. Bukas, paggising mo, sisiguraduhin kong ang mundong kinagisnan mo ay wala na at isang bagong buhay ang naghihintay sa iyo. Ipinikit ni Julia ang kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng isang pag-asang akala niya ay kailanman ay hindi na dadating. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa kanyang anak. Tila ba sumasang-ayon ito
na sa wakas, nahanap na nila ang kanilang tunay na tahanan. Ngunit sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Isang lalaki ang lumabas, may hawak na larawan ni Julia at isang cellphone na tumutunog. Ang boses sa kabilang linya ay kay Mark. Siguraduhin mong makuha mo siya bago pa siya makapagsalita sa pulis. Gawin mo ang lahat, kahit anong paraan. Sapat na ba ang proteksyon ng mga Linares laban sa isang taong wala ng takot, mawala ng lahat? At ano ang gagawin ni Julia kapag nalaman niyang ang kanyang pagtakas ay simula pa lamang ng isang mas malaking digmaan? Hindi sapat ang isang pirasong papel para sabihing ako ay sa inyo, pero sapat ang bawat patak ng luha nyo para maramdaman kong sa wakas may naghahanap pala sa akin. Ang silid ng ospital ay binalot ng isang mabigat na katahimikan nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Naglalabas ng isang banayad na tunog ng pag-ikot ng metal sa bisagra nito. Pumasok si Rafael, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasunod siyang isang matandang lalaki na ang tindig ay tila isang matatag na puno ng nara, si Don Roberto Linares. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap at ang kanyang mga mata ay kababakasan ng mga tao ng pangungulila at hindi matatawarang kapangyarihan. Nang magtama ang paningin ni na Julia at Don Roberto, tila huminto ang pagdaloy ng oras. Ang matanda ay napatigil sa kanyang paghakbang. Ang kanyang tungkod ay bahagyang nanginig sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Tanging ang mabilis na pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagkagulat patungo sa isang malalim na pighati na nauwi sa kagalakan. Juliana, ang paos na tinig ni Don Roberto ay tila isang dalangin na sa wakas ay dininig ng langit. Lumapit siya sa tabi ng kama ni Julia. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay dahan-dahang iniangat. Tila natatakot na baka sa isang haplos lamang ay maglaho ang babaeng nasa harap niya. Hinaplos niya ang pilak na kuwintas na bituin na nakapatong sa dibdib ni Julia. Ang iyong ina. Siya ang nagsuot nito sa'yo bago ang huling gabi na nakita kita. Sabi niya, ang bituing ito ang gagabay sa'yo pauwi kung sakaling maligaw ka. Hikbi ng matanda. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naramdaman ni Julia ang isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang puso. Kahit na wala siyang malinaw na alaala sa matandang ito, ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay tila sumisigaw na siya ay kabilang sa mga bisig na ito. Don Roberto, tatay, bulong niya. Ang salitang tatay ay tila isang banyagang tunog sa kanyang mga labi na biglang naging tama. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Santos, ang head ng genetics department, hawak ang isang kulay brown na envelope. Ang lahat ay tila hindi makahinga habang hinihintay ang formal na kumpirmasyon ng DNA test na isinagawa ng palihim ni Rafael kagabi. Don Roberto Rafael, ang resulta ay narito na. Wika ng doktor sa isang formal, ngunit may paggalang na tono. Mayroon tayong 79.9% probability. Si Julia ay walang duda na ang inyong nawawalang anak, si Juliana Linares. Isang malakas na buntong hininga ng kaginhawaan ang kumawala kay Rafael, habang si Don Roberto naman ay napaupo sa silya sa tabi ni Julia at mahigpit na hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Ang hustisya ng tadhana ay sa wakas ay nagsimulang gumalaw. Patawarin mo kami, Juliana, sabi ni Don Roberto habang hinahalikan ng kamay ni Julia. Patawarin mo kami dahil hinayaan naming magdusa ka sa kamay ng mga taong walang kaluluwa. Ang huling 20 taon ng iyong paghihirap ay babayaran ko ng bawat segundo ng aking natitirang buhay. Walang sino man ang makakatingin sa iyo ng mababa simula sa araw na ito. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagtatagpong ito, nananatiling balisa si Julia. Tumingin siya sa kanyang ama at kuya. Sila Mark. Tatay, hindi sila titigil. Alam nila ang tungkol sa baby. Sasaktan nila kami para makuha ang kailangan nila.
Tumayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay naging parang bato sa katigasan. Huwag mo na silang alalahanin, Juliana. Habang narito tayo, si Mark ay kasalukuyang nakakaranas ng sarili niyang impyerno. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay pagmamay-ari ko na. Ang lahat ng kanyang mga utang ay pinalista ko na sa mga kolektor. At si Sarah, ang kanyang mga lihim na bank account ay naka-freeze na. Huminga ng malalim si Rafael, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ngunit may isang bagay kaming natuklasan, Juliana. Isang bagay na mas masahol pa sa kanilang pagnanakaw ng iyong dugo. Ano yon, kuya? Tanong ni Julia. Ang kanyang buso ay tila kinakabahan. Ang batang dinadala ni Sarah, hindi ito anak ni Mark. Madiing wika ni Rafael. Ginagamit ka lang nila para pagtakpan ng isang malaking kasinungalingan at para makuha ang mana na akala nila ay mapupunta sa iyo bilang isang ulila. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa lahat ng kanyang mga pag-aalinlangan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis kay Mark ay para lamang sa isang lalaking niloloko rin ng babaeng itinuring niyang kaibigan. Sa ibaba ng ospital, sa madilim na parking lot, isang lalaking naka-jacket na itim ang dahan-dahang naglalakad patungo sa elevator. Hawak niya ang isang access card na ninakaw mula sa isang nurse. Sa kanyang bulsa ay may isang hiringgilya na puno ng isang malinaw na likido. Habang ang pamilya Linares ay nagdiriwang sa itaas, ang panganib ay dahan-dahang umaakyat, palapag bawat palapag. Hindi alam ni Mark na ang kanyang mga tauhan ay nakarating na sa pintuan ng silid ni Julia. Makakarating ba ang mga bodyguard ni Rafael bago tuluyang mapasok ng kaaway ang kaisa-isang ligtas na lugar ni Julia? O ang kanyang bagong nahanap na pamilya ay muling mababawasan bago pa man sila tunay na magkasama? Isang mabilis na turok lang, Juliana, at hinding-hindi ka na muling masasaktan. Mawawala na ang lahat ng bigat sa dibdib mo, kasama na ang batang iyan na nagpapahirap sa'yo. Ang boses na yon, malamig, tuyot at walang kaluluwa, ay tila isang kumpas ng kamatayan sa loob ng madilim na silid ng ospital. Si Julia, na nooy dahan-dahan ng dinadalaw ng antok dahil sa mga gamot na ibinigay sa kanya, ay biglang naramdaman ang isang matinding panginginig na nagmula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Ang hanging pumasok mula sa bahagyang nakabukas na pinto ay tila naging yelo sa kanyang balat. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang anino ng isang lalaki. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng isang nakakatakot na figura sa sahig. Hawak nito ang isang maliit na hiringgilya. Ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng monitor. Ang bawat tibok ng kanyang puso na nakikita sa screen ay naging mabilis at magulo. Isang babala ng panganib na paparating. Sa sino ka? Pagod na tanong ni Julia. Ang kanyang boses ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, ang katahimikan ay binalot ng isang mabilis na paggalaw. Ang malakas na tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay yumanig sa buong silid. Sa isang iglap, isang figura ang sumulpot mula sa dilim, si Rafael. Ang kanyang mukha ay hindi nakakitaan ng pag-aalala, kundi ng isang purong galit na tila galing sa kailaliman ng lupa. Walang salitang binitawan si Rafael nang hawakan niya ang braso ng lalaki at pilipitin ito ng sapat upang mabitawan ang hiringgilya. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik na hiringgilya sa semento ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Julia. Hindi nagtagal at pumasok ang dalawa pang bodyguard ni Rafael. Mabilis na dinakip ang suspek na tila ba isang basurang itatapon. Ilayo niyo siya rito. Siguraduhin niyo na magsasalita siya bago sumikat ang araw. Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit puno ng panganib na kayang magpatahimik sa buong mundo. Nang muling tumahimik ang silid, mabilis na lumapit si Rafael sa kama ni Julia. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mukha ng kanyang kapatid.
Juliana, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Hindi nakasagot si Julia. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Ang katotohanang balak siyang patayin ni Mark. Ang lalaking binigyan niya ng lahat, ang lalaking ama sana ng kanyang anak, ay tila isang huling saksak sa kanyang puso na wala nang balak gumaling. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila kumukulong tubig na nagnanaknak sa kanyang kaluluwa. Gusto niya akong mawala, kuya. Gusto niya kaming patayin. Hikbi ni Julia. Ang kanyang boses ay puno ng isang banggish na kayang bumasag sa kahit anong matigas na bato. Bakit? Bakit kailangang umabot sa ganito? Pumasok si Don Roberto. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Lumapit siya at dahan-dahang inayos ang kumot ni Julia. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa noo ng kanyang anak. Dahil ang mga taong tulad niya, Juliana, ay hindi nakikita ang tao. Ang nakikita lang nila ay ang pakinabang na makukuha nila. Wika ng matanda sa isang malungkot na tono. Huwag kang mag-alala. Ang bawat hapdi na nararamdaman mo ngayon ay itatala ko sa bawat sentimo ng kanilang pagbagsak. Walang matitira sa kanila. Anak, pangako iyan ng iyong ama. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo. Si Don Roberto ay dahan-dahang kumuha ng isang mansanas mula sa basket sa tabi ng kama. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niyang binalatan ito. Isang payak na kilos na tila ibinabalik sila sa isang panahong hindi nila naranasan. Ang panahon ng pag-aalaga ng isang ama sa kanyang maliit na batang babae. Ang bawat balat ng mansanas na bumabagsak ay tila isang simbolo ng dahan-dahang pagtatanggal ng mga layer ng sakit sa puso ni Julia. Kain ka muna, anak. Bulong ni Don Roberto habang iniaabot ang isang hiwa ng prutas. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa pinipigil na emosyon. Kailangan mo ng lakas. Hindi ka na muling mag-iisa sa laban na ito. Tinanggap ni Julia ang prutas. Ang tamis nito ay tila isang panandaliang lunas sa pait na nasa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa bintana ng ospital kung saan ang bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa langit, nagbibigay ng kulay sa madilim na mundo. Kuya, tawag ni Julia kay Rafael, anong gagawin natin? Hindi sapat na magtago lang tayo rito. Tumayo si Rafael at kinuha ang kanyang tablet. Nagpakita doon ng isang live feed mula sa isang CCTV camera. Doon, nakita ni Julia ang bahay ni Mark. Maraming mga sasakyan ang nakaparada sa labas at ang mga tao ay nag-aalsa na ng mga gamit. Hindi na tayo magtatago, Juliana, wika ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa isang mapanganib na liwanag. Sa oras na ito, si Mark ay pinalalayas na sa bahay na yan. Ang lahat ng bank accounts niya ay nakuha na ng bangko dahil sa mga utang na binili ko sa ilalim ng pangalan mo. Si Sarah naman ay kasalukuyang hinahanap ng mga awtoridad dahil sa mga pekeng dokumento ng kanyang anak. Huminga ng malalim si Rafael at iniabot ang isang cellphone kay Julia. Tumutunog ito. Isang pamilyar na pangalan ang nakasulat sa screen. Mark. Gusto niyang malaman kung tapos na ang trabaho ng kanyang inutusan. Sabi ni Rafael, sagutin mo, Juliana. Hayaan mong marinig niya ang boses ng babaeng akala niya ay nabaon na niya sa limot. Nanginginig ang mga kamay ni Julia habang hawak ang telepono. Tumingin siya sa kanyang ama at kuya, na tila humihingi ng huling piraso ng lakas. Pinindot niya ang answer button at itinapat ang cellphone sa kanyang tainga. Hello? Tapos na ba? Patay na ba siya? Ang boses ni Mark sa kabilang linya ay puno ng kagalakan, isang kagalakang nakakasuka. Huminga ng malalim si Julia. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila naging bakal. Buhay ako, Mark. At sa bawat segundong natitira sa buhay mo, titiyakin kong mararamdaman mo ang bawat patak ng ulan na tiniis ko dahil sa'yo. Katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang puno ng takot.
Paano haharapin ni Mark ang katotohanang ang kanyang asawa ay isa ng makapangyarihang kalaban? At hanggang saan ang kayang gawin ng pamilya Linares para sa kanilang huling pagtutuos? Ano ang ibig mong sabihin, Julia? Nasaan ka? Sino ang kasama mo? Ang boses ni Mark sa kabilang linya ay puno ng gulat na nauwi sa isang desperadong panginginig. Ngunit bago pa siya makasagot ng isa pang salita, pinatid na ni Julia ang tawag. Nanatiling tahimik si Julia sa loob ng kanyang silid sa ospital. Ang cellphone na hawak niya ay dahan-dahang ibinaba sa ibabaw ng mamahaling sutla na kumot. Ang kanyang mga mata, na dati laging puno ng takot at pagmamakaawa, ay mayroon na ngayong isang malamig na kislap, isang uri ng katatagan na hinubog ng bawat hapdi at pagtitiis na naranasan niya sa piling ni Mark. Sa labas ng bintana, ang mga ulap ay unti-unting naghihiwalay upang bigyang daan ang sikat ng araw. Tila ba nakikisama ang panahon sa kanyang muling pagsilang. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng opisina ng L&M Solutions, ang kumpanyang itinayo ni Mark gamit ang natitirang mana ni Julia, ang hangin ay tila naging malapot sa kaba. Pabalik-balik sa paglakad si Mark, ang kanyang pawis ay tumatulo na sa kanyang mamahaling kurbata. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatalon sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok ang kanyang sekretarya na maputla ang mukha at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang kulay asul na folder. "Sir, may mga tao pong dumating mula sa Linares Global Holdings. Sinasabi po nila na nabili na po ang buong kumpanya natin sa isang hostile takeover ngayong umaga lang." Bulong ng sekretarya, ang boses ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Mark. "Ano? Hindi maaari. Sino ang nag-utos niyan? Sino ang may-ari ng Linares na yan?" Sigaw ni Mark habang hinahablot ang folder. Ang bawat pahinang binabasa niya ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang lahat ng shares ng kumpanya, ang lahat ng kanyang mga assets, ay nasa ilalim na ng isang pangalan na hindi niya kilala. Habang nagkakagulo sa opisina ni Mark, sa loob ng ospital, si Julia ay dahan-dahang inayusan ng isang professional stylist na ipinatawag ni Rafael. Ang kanyang lumang duster na puno ng mantsa ng gata at putik ay matagal na niyang ipinatapon. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng dress na kulay navy blue na perpektong bumabagay sa kanyang lumalaking tiyan. Ang kanyang buhok, na dati laging nakapusod dahil sa pagod, ay dahan-dahang inayos sa isang malambot na bagsak sa kanyang mga balikat. Pumasok si Rafael, dala ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at tumambad ang isang pares ng sapatos na gawa sa malambot na balat. Idinisenyo para sa komportabling paglalakad ng isang buntis. "Juliana," tawag ni Rafael, ang boses ay puno ng paghanga. "Handa na ang lahat. Bukas, pupunta tayo sa opisina ni Mark. Hindi bilang biktima, kundi bilang bagong may-ari ng lahat ng pinaghirapan niya gamit ang perang ninakaw niya sa iyo." Tumingin si Julia sa kanyang refleksyon sa salamin. Bahagya niyang hinaplos ang kanyang tiyan. "Kuya, sa tingin mo ba ay kaya ko?" Sa tuwing naiisip ko ang boses niya, pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagiging maliit na Julia na laging nagtatago sa sulok. Lumapit si Rafael at hinawakan ang kanyang mga balikat. "Hindi ka na maliit, Juliana. Ikaw ay isang Linares. Ang dugo na dumadaloy sa iyo ay dugo ng mga taong hindi sumusuko. At tandaan mo, narito kami ni tatay sa likod mo. Isang kumpas mo lang, guguho ang buong mundo ni Mark." Kinuha ni Julia ang isang lumang laso mula sa kanyang bulsa. Ang lasong ginamit niya noong gabi ng kanyang pagtakas. Kahit na mayroon na siyang mga bagong gamit, pinili niyang itago ito bilang isang paalala. Hinawakan niya ito ng mahigpit, dinarama ang bawat himaymay ng tela na naging saksi sa kanyang kadiliman.
Ito ang magpapaalala sa akin, kuya, sabi ni Julia sa isang matatag na tinig, na ang babaeng tumakbo sa gitna ng ulan ay hindi na babalik. Ang babaeng haharap sa kanya bukas ay ang babaeng maniningil sa bawat luhang pumatak. Sa labas ng ospital, isang itim na van ang tahimik na nakatigil. Sa loob nito, si Sarah ay balisa. Pilit na tinatawagan ang kanyang mga koneksyon, ngunit bawat isa sa kanila ay hindi sumasagot. Ang kanyang mga bank account ay hindi na mabuksan at ang balita tungkol sa kanyang mga pekeng dokumento ay nagsisimula na ring kumalat sa social media. Kailangang mahanap natin si Julia, Mark. Siya lang ang makakapigil sa mga taong ito. Sigaw ni Sarah sa kanyang cellphone habang umiiyak sa galit. Ngunit hindi nila alam, ang bitag ay hindi lamang inihanda. Ito ay dahan-dahan ng sumasara. Ang bawat galaw ni na Mark at Sarah ay binabantayan ng mga mata ni Rafael. Kinabukasan, ang lobby ng L at M Solutions ay puno ng mga security guards na nakauniforme ng Linares Group. Ang bawat empleyado ay nakatitig sa elevator habang ito ay bumubukas sa ika-10 palapag, ang opisina ng CEO. Lumabas si Rafael, matikas at nakakatakot ang presensya. Sa tabi niya, isang babaeng nakatindig ng tuwid, ang mukha ay natatakpan ng isang malapad na sombrero at sunglasses, ngunit ang bawat hakbang nito ay naglalabas ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Pumasok sila sa boardroom kung saan naghihintay ang isang desperadong Mark. Nang makita niya si Rafael, agad siyang tumayo. Mr. Linares, pakiusap, pag-usapan natin ito. Hindi ko alam kung bakit niyo ginagawa ito, pero handa akong makipagkasundo. Sigaw ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang tumingin si Rafael sa kanyang katabi at tumango. Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang sunglasses at sombrero. Nalaglag ang panga ni Mark. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga socket. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina, dahilan upang mapakapit siya sa lamesa para hindi matumba. J. Julia? Bulong niya, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tumingin si Julia sa kanya, walang emosyon, walang galit na makikita sa mukha. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Mali ka, Mark. Wika niya, ang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako si Juliana Linares. At sa oras na ito, ikaw ay wala ng trabaho, wala ng bahay, at wala ng asawa. Paano tatanggapin ni Mark na ang babaeng itinuring niyang basura ay siya na ngayong may-ari ng kanyang kapalaran? At ano ang susunod na hakbang ni Julia kapag nalaman niyang may huling alas pa si Sarah na maaaring magpahamak sa lahat? Huwag mong dumidihan ang pangalan ko sa pamamagitan ng pagtawag sa akin sa dati mong paraan, Mark. Tapos na ang panahong ako ang sumusunod sa bawat kumpas ng kamay mo. Tapos na ang oras na kailangan kong mamalimos ng kahit katiting na atensyon mula sa'yo. Ang boses ni Julia ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng boardroom. Bawat salita ay may talim na pumuputol sa natitirang kapalaluan ni Mark. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng kanyang tiyan. Isang protektadong kilos na nagpapakita ng kanyang pagiging ina at ng kanyang bagong kapangyarihan. Ang mamahaling tela ng kanyang navy blue na dress ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng opisina. Malayo sa gusot-gusot na duster na laging suot niya noon habang naglilinis ng sahig ni Mark. Napalunok si Mark. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha ni Julia at sa matikas na figura ni Rafael na nakatayo sa likuran nito. Ang kanyang mga kamay na dati laging nakahanda sa pananakit o pagtuturo ay nanginginig na ngayon sa gilid ng kanyang binti. Julia, babe, makinig ka muna. Alam kong nagkamali ako, pero ginawa ko lang ang lahat ng yon dahil sa stress sa trabaho. Patawarin mo ako, babawi ako sa inyo ng anak natin. Wika ni Mark sa isang desperadong tono, pilit na humahakbang palapit sa kanya. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Rafael.
Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang babala. Humakbang siya sa pagitan ni na Julia at Mark. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa panganib. Huwag kang lumapit sa kanya. Ang bawat sentimetrong paglapit mo ay katumbas ng dagdag na taon sa kulungan na naghihintay sa'yo. Tumingin si Julia kay Mark. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Babawi? Mark, narinig ko ang lahat noong gabi bago ako tumakas. Narinig ko ang plano niyo ni Sarah na kunin ang dugo ng anak ko para iligtas ang anak niya. Narinig ko kung paano mo ako itinuring na parang basahan na itatapon na lang kapag nakuha niyo na ang gusto niyo. Iyon ba ang tinatawag mong pagbawi? Napaatras si Mark. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi totoo iyon. Bugso lang ng damdamin niyon, Julia. Pakiusap. Huwag mong bawiin ang kumpanya. Dito nakasalalay ang kinabukasan ko. Ang kumpanyang ito ay itinayo gamit ang perang ninakaw mo sa akin, Mark. Ang bawat kagamitan dito, ang bawat tiles na tinatapakan mo, ay sa akin. Madiing sabi ni Julia. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Ito ang utos mula sa korte. Pinapalayas ka na sa bahay na tinutuluyan niyo ni Aling Martha. Ang lahat ng mga assets niyo ay naka-freeze na. Wala ka nang matatakbuhan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas ng marahas. Pumasok si Sarah, gusot-gusot ang buhok at namumula ang mga mata sa galit at puyat. Nang makita niya si Julia na maayos at mukhang mayaman, tila lalong nagliyab ang kanyang poot. Ikaw! Sigaw ni Sarah habang dinuduro si Julia. Akala mo ba ay mananalo ka na dahil lang nahanap mo ang pamilya mo? Hindi mo ba alam na ang batang yan sa sinapupunan mo ay hindi magtatagal kung wala ang pirma ni Mark para sa mga medical procedures? Hawak pa rin namin ang leeg mo. Hindi natinag si Julia. Dahan-dahan niyang tiningnan si Sarah mula ulo hanggang paa. Tila tinitignan ng isang maduming insekto. Sarah, ang kapal din ng mukha mo na pumunta rito. Bakit hindi mo sabihin kay Mark ang totoo? Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino talaga ang ama ng batang dinadala mo? Nanahimik ang buong silid. Napalingon si Mark kay Sarah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Anong sinasabi niya, Sarah? Ano ang ibig niyang sabihin? Naglilihim siya sa iyo, Mark. Patuloy ni Julia. Ang kanyang boses ay puno ng awang mapanguyam. Ang anak ni Sarah ay hindi sa iyo. Ginamit ka lang niya para may sumagot sa mga gastusin niya at para may matuluyan siya. At ang plano niyang kunin ang dugo ng anak ko? Para lang iyon itago ang katotohanan na ang anak niya ay may genetic disorder na hindi tugma sa iyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sarah mula kay Mark. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay umaling-awngaw sa buong silid. Napasubsob si Sarah sa sahig, humihikbi at nagsusumamo. Magsama kayo sa putikan na inihanda niyo para sa akin, sabi ni Julia habang dahan-dahang tumatalikod. Security, ilabas ang mga taong ito. Ayaw kong makita ang mga mukha nila sa loob ng kumpanyang ito kahit isang segundo pa. Habang hinihila ng mga security guards sina Mark at Sarah palabas, nanatiling nakatayo si Julia sa tapat ng malaking bintana ng opisina. Ang tanawin ng lungsod ay napakaganda mula sa taas. Ngunit ang mas maganda ay ang pakiramdam ng kalayaan na unti-unti niyang ninanamnam. Dahan-dahang kinuha ni Julia ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito ng sandali. Isang simbolo ng kanyang mga tao ng pagdurusa at maling pagpili. Nang walang pag-aalinlangan, inihulog niya ito sa basurahan na nasa tabi ng kanyang lamesa. Ang tunog ng pagtama ng sing-sing sa plastik ay tila huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Tapos na, kuya, bulong ni Julia kay Rafael. Ngunit bago pa man makasagot si Rafael, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa kanilang tatay, si Don Roberto. Ang boses ng matanda sa kabilang linya ay balisa. Rafael, Juliana,
May problema. Ang abogado ni Mark ay nakahanap ng isang lumang dokumento mula sa ampunan. Sinasabi doon na may isang kondisyon ng pagkakaampon kay Julia na maaaring magpawalang bisa sa lahat ng kanyang mana kung hindi niya susundin ang isang tiyak na utos ng kanyang yumaong ina-inahan. Napatigil si Julia. Ang kanyang puso ay muling kinabahan. Isang lihim mula sa kanyang nakaraan na hindi niya alam ano ang nakasulat sa dokumentong yon na maaaring muling gumuho sa kanyang bagong tayong mundo. Isang pirasong papel, Juliana. Isang pirasong papel na maaaring bumura sa lahat ng binuo nating pangarap nitong mga nakaraang araw. Ang tinig ni Don Roberto sa kabilang linya ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong silid ng opisina. Si Julia, na kanina lamang ay nakadarama ng tamis ng tagumpay, ay biglang nakaramdam ng isang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang puso. Ang hawak niyang cellphone ay tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento. Sa tabi niya, napansin ni Rafael ang biglang pagpait ng ekspresyon sa mukha ng kanyang kapatid. Agad siyang lumapit at kinuha ang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Julia. "Tay, anong dokumento? Anong sinasabi niyo?" Habang nakikinig si Rafael sa paliwanag ng kanilang ama, dahan-dahang napaupo si Julia sa swivel chair na dati inuupuan ni Mark. Ang bawat linyang naririnig niya ay tila isang anino na dahan-dahang lumalamon sa liwanag na kapapasok pa lamang sa kanyang buhay. Ang dokumentong tinutukoy ni Don Roberto ay isang letter of commitment na nilagdaan ni Nanay Ising, ang babaeng kumupkop at nagpalaki kay Julia sa ampunan bago ito pumanaw. Ayon sa kasulatan, may isang malaking utang na loob, isang utang sa pera at sa dangal, na kailangang bayaran ni Julia sa pamilyang nag-ampon sa kanya. At ang mas masakit, ang kondisyon para makuha ni Julia ang anumang yaman mula sa kanyang tunay na pamilya ay ang pananatili sa tabi ng lalaking pinakasalan niya hanggat hindi nababayaran ang halaga ng kanyang paglaki. Isang matunog na tawa ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto. Pumasok si Mark kasama ang kanyang abogadong si Attorney Valdez. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang mapang-uyam na ngiti. Ang uri ng ngiti na laging nagpaparamdam kay Julia na siya ay isang bilanggo lamang. "Akala mo ba ay ganun lang kadali iyon, Julia?" Wika ni Mark habang iniaayos ang kanyang kurbata. "Hindi mo ba kilala si Nanay Ising? Mahal ka niya, oo. Pero mas mahal niya ang pera. Ipinagbili ka niya sa akin bago pa man tayo ikasal. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang bawat sentimong ginastos ko para sa iyong pag-aaral at sa iyong mga gamot ay may katumbas na kontrata." Inilapag ni Attorney Valdez ang isang luma at naninilaw na papel sa ibabaw ng lamesa ni Julia. Ang lagda ni Nanay Ising ay malinaw na nakasulat doon, katabi ng thumbmark ni Julia noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Isang dokumento na nilagdaan niya ng walang kaalam-alam sa tunay na nilalaman nito dahil sa tiwalang ibinigay niya sa tanging taong itinuring niyang ina. Ayon sa batas, ang kontratang ito ay may bisa pa rin. Paliwanag ni Attorney Valdez sa isang malamig na tono. Kung hihiwalayan mo si Mr. Mark o kung tatangkain mong bawiin ang kumpanyang ito, ang lahat ng yaman ng mga Linares na nakapangalan sa iyo ay mapupunta sa isang trust fund na kontrolado ni Mr. Mark bilang iyong legal na asawa at tagapagmana ng obligasyon ni Nanay Ising. Naramdaman ni Julia ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang ang taong minahal niya bilang ina ay ginamit siya bilang pambayad utang. Ang bawat alaala ng pag-aalaga ni Nanay Ising ay tila naging lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang tiwala sa mundo. Tumingin si Julia sa larawan ni Nanay Ising na lagi niyang dala sa kanyang pitaka, isang maliit at kupas na litrato ng isang matandang babaeng nakangiti. "Bakit, Nay? Bakit mo ito ginawa sa akin?" Bulong niya sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha.
Lumapit si Rafael at hinawakan ng kamay ni Julia. Pinipisil ito ng mahigpit. Huwag kang makikinig sa kanila, Juliana. Isang pananakot lang ito. Hahanap tayo ng paraan. Ngunit tumawa muli si Mark, isang tunog na tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Sige, Rafael, subukan nyo. Pero tandaan nyo, sa oras na maghain kayo ng kaso, lalabas ang balitang ang nawawalang anak ng mga Linares ay isang babaeng ipinagbili ng sariling ina. Isipin nyo ang kahihiyang idudulot nito sa reputasyon ng tatay nyo. Isipin mo ang hiya na dadalhin ni Don Roberto sa harap ng buong bansa. Ang salitang hiya, ang konsepto ng dangal na napakahalaga sa bawat pamilyang Pilipino, ay tila isang pader na humarang sa plano ni Rafael. Alam niya kung gaano kahalaga kay Don Roberto ang kanilang pangalan. Ang bawat iskandalo ay maaring maging sanhi ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Humarap si Julia kay Mark. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig, bagkus ay puno na ito ng isang malalim na pagkapuot na hinaluan ng determinasyon. Gusto mo ng pera, Mark? Gusto mo ng kumpanya? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Basta layuan mo lang kami ng anak ko. Huwag mo nang dumidihan ang buhay namin. Hindi sapat ang pera, Julia, bulong ni Mark habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kasakiman. Gusto ko ang kapangyarihan. Gusto ko ang apelyidong Linares at ikaw. Ikaw ang susi ko para makuha iyon. Mananatili kang asawa ko sa harap ng lahat at gagawin mo ang lahat ng ipag-uutos ko kung ayaw mong makita ang tatay mo na gumagapang sa hiya. Sa labas ng opisina, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Dahan-dahang dinidiligan ang mga kalsada ng lungsod. Ang bawat patak ay tila isang malungkot na awitin para sa kalayaang akala ni Julia ay hawak na niya. Dahan-dahang kinuha ni Julia ang pluma sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatapat ito sa isang bagong dokumento na inihanda ni Attorney Valdez, isang dokumento ng pagsuko. Huwag, Juliana, sigaw ni Rafael. May iba pang paraan. Ngunit bago pa man mailapat ni Julia ang dulo ng pluma sa papel, ang pinto ng opisina ay muling bumukas. Isang matandang babae na nakauniporme ng nurse, may katandaan na at may pilat sa kanyang kaliwang pisngi, ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Mark at pagkatapos ay kay Julia. Hindi totoo ang dokumentong yan. Wika ng matandang nurse sa isang matatag na tinig na nagpatahimik sa lahat sa loob ng silid. Dahil ako ang tunay na nakasaksi sa huling gabi ni Nanay Ising at ang dala kong katotohanan ay ang susunog sa bawat kasinungalingang itinayo niyo, Mark. Sino ang matandang nurse na ito? Ano ang itinatago niyang katotohanan tungkol sa huling sandali ni Nanay Ising? At makakaapekto ba ito sa kaligtasan ni Julia at ng kanyang mana? O lalo lamang nitong ilulubog ang pamilya Linares sa isang mas malalim na sikreto? Hindi iyan ang sulat kamay ni Nanay Ising at hinding-hindi niya gagawin iyan sa batang itinuring niyang sariling laman at dugo. Ang boses ni Aling Elena, ang matandang nurse na nag-alaga kay Nanay Ising sa kanyang mga huling sandali sa hospice, ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na bumasag sa katahimikan ng boardroom. Humakbang siya palapit sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa determinasyon habang nakatitig ng diretsyo sa nanlalaking mga mata ni Mark. Kinuha ni Aling Elena ang isang luma at kupas na notebook mula sa kanyang bag. Isang diary na may mga sulat kamay na halatang pinaghirapang isulat ng isang taong nanghihina na ang mga kamay. Ito ang tunay na testamento ni Nanay Ising. Isinulat niya ito noong gabing pilit mo siyang pinapipirma sa puting papel habang siya ay wala ng malay dahil sa morphine, Mark. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo ginamit ang kanyang thumb mark nang hindi niya alam. Naramdaman ni Julia ang isang matinding lunas na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat duda niya kay Nanay Ising ay tila mga aninong naglaho sa harap ng liwanag. Hindi siya ipinagbili. Hindi siya itinuring na pambayad utang. Minahal siya ng babaeng yon
hanggang sa huling hininga nito. Kasalanan ito, isang malaking kasinungalingan. Sigaw ni Mark, ang kanyang boses ay pumipiyok na sa takot. Sino ang maniniwala sa isang matandang nurse na tulad mo, Attorney Valdez? Gawin mo ang trabaho mo. Ngunit bago pa makapagsalita ang abogado, humakbang na si Rafael sa harap ni Mark. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Inilapag niya ang isa pang asul na envelope sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay tila isang huling hatol. Huwag mo nang dumidihan ang usapin ng legalidad, Mark. Wika ni Rafael sa isang malamig at mapanganib na tono. Dahil habang pinag-uusapan natin ang pekeng dokumentong yan, nakuha na namin ang resulta ng DNA mula sa ospital kung saan naroon ang anak ni Sarah. Ang banal na dugo na hinahanap nyo para iligtas ang bata. Kahit makuha nyo pa ang dugo ng anak ni Juliana, hindi yung gagana. Napatigil si Mark. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa envelope at kay Sarah na kasalukuyang nakayuko sa gilid. Nanginginig ang buong katawan. Anong ibig mong sabihin? Bulong ni Mark. Hindi mo anak ang batang yon, Mark. Madiing sabi ni Julia, ang kanyang boses ay puno ng pait at awa para sa asawang nabulag ng sariling kasakiman. Ang batang inakala mong magiging tagapagmana mo, ang batang dahilan kung bakit mo kami balak patayin ng anak ko, ay anak ni Sarah sa ibang lalaki. Ginamit ka lang niya, Mark. Ginamit ka niya dahil ikaw ang pinakamadaling lokohin sa gitna ng iyong ambisyon. Isang matalim na tunog ng paghingal ang kumawala kay Mark. Tumingin siya kay Sarah na hindi na makatingin ng diretsyo. Ang katahimikan ni Sarah ay tila isang kumpirmasyon na nagpaguho sa huling piraso ng mundo ni Mark. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagtataksil, ang pag-abuso kay Julia, ang tangkang pagpatay, ay para sa isang kasinungalingan. Sarah, totoo ba? Tanong ni Mark. Ang boses ay puno ng isang bangwish na kayang bumasag sa kahit anong matigas na bato. Nagsimulang humagulgol si Sarah. Ang kanyang mga balikat ay gumagalaw sa bawat hikbi. Kailangan ko ng perang panggamot, Mark. Kailangan ko ng matitirhan. Ikaw lang ang tanga na naniwalang magkakaroon tayo ng pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mark. Isang tawang tila galing sa kailaliman ng impyerno. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang karma na inihanda para sa kanya ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Ang pagkakatuklas na ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay para sa wala. Dahan-dahang lumapit si Julia kay Aling Elena at hinawakan ng kamay ng matanda. Ang haplos ng balat ng nurse ay tila nagpabalik sa kanya sa mga yakap ni Nanay Ising. Salamat po, Aling Elena. Salamat sa pagtatanggol sa dangal ng nanay ko. Tumingin si Julia kay Rafael na dahan-dahang tumango sa kanya. Tapos na ang paninira sa kanyang pagkatao. Ang katotohanan ay malaya na. Dalhin niyo na sila sa labas. Utos ni Rafael sa mga security guards. At tawagan ng mga autoridad. May mga ebidensya na tayo ng falsification of documents at attempted murder. Habang hinihila palabas si Mark na tila isang lantang gulay at si Sarah na patuloy na sumisigaw ng kung ano-anong mura, naramdaman ni Julia ang isang matinding sipa mula sa kanyang tiyan. Isang malakas at masiglang sipa. Ligtas na tayo, anak, bulong niya. Ang mga luha ng kagalakan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa gitna ng kanilang paglisan, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Sarah. Nakawala siya sa pagkakahawak ng guard at mabilis na dumampot ng isang gunting mula sa mesa ng sekretarya. Nanginginig ang kanyang mga kamay at sa gitna ng matinding emosyon, mahigpit niya itong hinawakan habang nakatitig kay Julia. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang araw na ito, Julia. Sigaw ni Sarah. Nangingibabaw ang galit at sakit sa kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Tila nawawala sa sarili sa bigat ng kanyang nararamdaman.
Muli bang magdidilim ang langit ni Julia dahil sa isang huling desperadong hakbang ng kanyang kaaway? At makakayanan ba ng kanyang maselang kondisyon ang isa na namang matinding tensyon bago ang pagsilang ng kanyang anak? Ibaon mo yan sa liig mo, Sarah, at tinitiyak ko sa iyo. Walang iiyak para sa iyo. Wala ring makakaalala sa iyo, kundi ang isang babaeng binuo mo ang buhay sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang boses ni Julia ay hindi nanginginig. Wala itong bakas ng takot na inaasahan ni Sarah. Sa halip, ito ay puno ng isang nakakangilong katahimikan, isang uri ng lamig na tanging ang mga taong nakaranas na ng pinakamatinding hapdi ang makakapaglabas. Nakatayo si Julia sa gitna ng boardroom. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan. Tila ba pinapakalma ang batang dinadala niya laban sa tensyon sa paligid. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng lakas at katahimikan. Sa tapat niya, nanginginig si Sarah. Ang gunting na hawak niya ay bahagyang kumakalansing dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding emosyon, galit, takot, at desperasyon na tila sabay-sabay na sumisiklab. Inakala niyang luluhod si Julia. Inakala niyang magmamakaawa ito, gaya ng mga nakaraang pagkakataon. Ngunit hindi gumalaw si Julia. Nanatili siyang nakatayo, tahimik ngunit matatag, at ang katahimikang yon ang lalong nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Ngunit ang Julia na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang best friend na madaling utuin. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, Sarah. Patuloy ni Julia, ang kanyang boses ay tila isang malambot na bulong na bumasag sa tensyon ng silid. Ang konsensya ko ay malinis. Ang luhang ibinuhos ko para sa iyo noong akala ko ay kapatid kita. Sapat na yon para bayaran ng anumang utang na loob na iniisip mo. Sige, ituloy mo. Pero tandaan mo, sa huling sandali mo, ang makikita mo lang ay ang katotohanang wala kang sino mang tunay na nagmahal sa'yo dahil ikaw mismo ay hindi marunong magmahal. Dahan-dahang lumaylay ang mga balikat ni Sarah. Ang gunting ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang kamay. Lumilikha ng isang matalim na tunog sa sahig na tila huling buntong hininga ng kanyang paghihiganti. Napahagulhol siya, isang iyak na hindi para sa pagsisisi, kundi para sa kanyang pagkatalo. Mabilis na lumapit ang mga security guards at dinala siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naglaho sa pasilyo hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Tumingin si Julia kay Mark na nananatiling nakasalampak sa sahig, tila isang basurang itinapon sa sulok. Ang kanyang asawa ay wala nang natitirang dangal. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang semento ng opisinang hindi na sa kanya. Julia, pakiusap. Bulong ni Mark. Ang boses ay paos at puno ng desperasyon. Kahit itira mo lang ako rito bilang janitor, kahit anong trabaho, huwag mo lang akong hayaang magutom sa kalsada. Alam mong wala akong ibang matatakbuhan. Hindi sumagot si Julia. Tumingin lang siya kay Rafael na agad namang tumango. Sa isang kumpas ng kamay ni Rafael, dinala rin si Mark palabas. Walang lingon-likod. Iniwan ni Julia ang silid na yon. Ang lugar kung saan huling namatay ang kanyang nakaraan at kung saan nagsimulang huminga ang kanyang kinabukasan. Nang makabalik sila sa mansyon ng mga Linares, sinalubong sila ni Don Roberto. Ang hapunan ay inihanda ng may labis na pagmamahal. Mga paboritong pagkain ni Julia na dati hindi niya man lang malasahan dahil sa pagtitipid para kay Mark. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila mga bituin na bumababa sa lupa upang bigyan siya ng init. Naupo si Julia sa tabi ng kanyang ama. Sa gitna ng pagkain, kinuha ni Don Roberto ang isang maliit na box. Binuksan niya ito at tumambad ang isang pares ng maliliit na sapatos na kulay puti, yari sa pinakamalambot na tela. Ito ang unang sapatos na binili ko para sa'yo noong sanggol ka pa, Juliana. Wika ng matanda.
Ang mga mata ay nanunubig sa tuwa. Itinago ko ito sa loob ng 20 taon, umaasang balang araw ay maisusuot ito ng iyong magiging anak. Ngayon, sa wakas, nahanap na nito ang tunay na may-ari. Hinaplos ni Julia ang maliliit na sapatos. Ang bawat himaymay ng tela ay tila nagkukuwento ng pag-asang hindi kailanman sumuko ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Julia ang isang matinding paghilom. Ang hapdi ng nakaraan ay tila dahan-dahang napapalitan ng isang kapayapaang hindi niya akalaing posible. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, biglang napatigil si Julia. Isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang kanyang baso ng tubig ay nabitawan niya, lumilikha ng isang maliit na baha sa ibabaw ng lamesa. Ah! Isang mahinang unggol ang lumabas sa kanyang mga labi habang napahawak siya sa gilid ng upuan. Mabilis na tumayo si Rafael. Juliana, anong nangyayari? Rafael, ang baby. Bulong ni Julia, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang tubig ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga binti. Nababasa ang mamahaling karpet ng mansyon. Rafael, hindi pa oras. 7 buwan pa lang. Pero lumalabas na siya. Nagkagulo sa loob ng mansyon. Ang boses ni Don Roberto na tumatawag sa ambulansya at ang mabilis na pagkilos ni Rafael ay tila naging isang malabong ingay sa pandinig ni Julia. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot. Takot na baka sa kabila ng lahat ng kanilang ipinaglaban ay mawala pa rin ang kanyang anak dahil sa stress at trauma na dinanas niya. Huwag ngayon, Lord. Pakiusap. Huwag ngayon. Dalangin ni Julia habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata sa gitna ng matinding sakit. Makakaligtas ba ang sanggol ni Julia sa gitna ng napaagang panganganak? O ang tagumpay ng mga Linares ay mababahira ng isang panibagong trahedya na hinding-hindi nila malilimutan? Huwag mo siyang kunin, Lord. Pakiusap, ibigay mo na sa akin ang huling pagkakataong ito na maging isang ina. Ang bawat hininga ni Julia ay tila isang kapirasong bubog na dumudurog sa kanyang lalamunan habang ang puting kisame ng ambulansya ay mabilis na naglalaro sa kanyang paningin. Ang tunog ng sirena sa labas ay tila isang malayo at malabong alingawngaw sa gitna ng matinding sakit na bumabalot sa kanyang buong katawan. Hawak-hawak ni Rafael ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay nanginginig sa takot na baka sa isang iglap ay mawala ang kapatid na kababalik pa lamang sa kanyang piling. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Dahan-dahang dinidiligan ang mga kalsada ng lungsod na tila nakikiramay sa bawat ungol ng sakit ni Julia. Nang makarating sila sa ospital, ang bawat hakbang ng mga nurse at doktor ay tila isang mabilis na kumpas sa gitna ng isang magulong kanta. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng stretcher sa makinis na sahig ay nagpapaalala kay Julia ng bawat pagtakas na ginawa niya mula sa bahay ni Mark, mula sa ulan, at ngayon mula sa kamatayan. Juliana, stay with me. Huwag kang pipikit, baby sister. Sigaw ni Rafael habang pilit na humahabol sa bilis ng mga nurse. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ang uri ng boses na hindi kailanman narinig mula sa isang makapangyarihang CEO ng mga Linares. Dinala si Julia sa loob ng delivery room. Ang malamig na hangin ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas malamig ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang anak. 7 buwan pa lamang, masyado pang maaga. Masyado pang maliit ang kanyang sanggol para harapin ang bangis ng mundong ito. Doc, pakiusap, ang anak ko. Bulong ni Julia bago siya tuluyang lamunin ng isang malalim at madilim na kawalan dahil sa anesthesia. Sa labas ng pinto, nakaupo si Don Roberto sa isang upuang plastik. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, habang ang maliliit na puting sapatos na ibinigay niya kay Julia ay mahigpit niyang hawak.
Ang bawat butil ng luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila isang dasal na hindi matapos-tapos. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihintay. Patawarin mo ako, Panginoon, kung nagkulang ako bilang ama, bulong ng matanda. Huwag mo lang silang pabayaan. Kunin mo na ang lahat ng yaman ko, huwag lang ang buhay ng aking mag-ina. Lumipas ang 2 oras na puno ng kaba. Ang katahimikan sa pasilyo ay binalot ng tunog ng pagbukas ng pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Mendoza. Ang kanyang mukha ay kababakasan ng matinding pagod, ngunit mayroon ding isang bahid ng ginhawa. Don Roberto, Rafael, tawag ng doktor habang tinatanggal ang kanyang maskara. Ligtas ang inyong anak. Si Juliana ay kasalukuyang nagpapahinga na, ngunit ang sanggol, dahil premature ang bata, kailangan nating ilagay siya sa NICU. Masyadong mahina ang kanyang mga baga at kailangan niya ng iba yung pag-aalaga. Nakahinga ng maluwag si Rafael, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Lumapit siya sa bintana ng nursery kung saan nakita niya ang isang napakaliit na sanggol na nakahiga sa loob ng incubator. Ang bata ay puno ng mga tubo. Ang bawat mahinang paggalaw ng kanyang maliliit na daliri ay tila isang himala sa gitna ng agham. Isang lalaking sanggol, isang maliit na mandirigma na katulad ng kanyang ina. Nang magising si Julia makalipas ang ilang oras, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang kanyang ama at kuya. Nang makita niya ang nangiti sa mga labi ni Rafael, naramdaman niya ang isang matinding lunas. "Ang baby ko, Rafael?" tanong niya. Ang boses ay mahina at paos. "He's a fighter, Juliana. Katulad mo," sagot ni Rafael habang hinahalikan ng noo ng kanyang kapatid. "Lalaban siya para sa atin at sisiguraduhin nating wala nang makakasakit sa kanya kahit kailan." 1 linggo ang lumipas. Si Julia ay dahan-dahan ang nakakabangon, bagaman ang kanyang puso ay nananatiling nasa NICU kasama ang kanyang anak. Sa bawat hapon, nauupo siya sa harap ng incubator. Dahan-dahang kinakausap ang kanyang sanggol, pinapadama ang init ng pagmamahal na ipinagkait dito ng sarili nitong ama. Ngunit sa gitna ng kanilang paghilom, isang balita ang dumating mula sa labas ng ospital. Si Mark, na nawalan na ng lahat, ay hindi pa pala tapos. Nabalitaan ni na Rafael na si Mark ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa isang fixer para kumuha ng pekeng birth certificate ng bata, na naglalayong gamitin ang karapatan niya bilang ama upang makuha ang custody at gamitin ang bata para makuha muli ang kanyang yaman. "Hindi niya makukuha ang anak ko," wika ni Julia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, bagkus ay puno na ito ng isang mapanganib na katatagan. "Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Lalaban kami bilang isang pamilya." Habang nakatitig si Julia sa kanyang anak, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa labas ng kanyang silid. Isang pamilyar na amoy ng sigarilyo at murang pabango, ang amoy na laging nagpaparamdam sa kanya ng impyerno. Nakalusot ba si Mark sa seguridad ng mga Linares? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki para makuha ang huling alas na inaakala niyang sa kanya pa rin? "Huwag mong dumidihan ang hanging nilalanghap ng anak ko, Mark. Ang bawat segundong pananatili mo rito ay isang lason na hindi ko nahahayaang kumalat pa sa buhay namin." Ang boses ni Julia ay hindi sumigaw. Wala itong bakas ng hysterics na inaasahan ni Mark. Sa halip, ito ay isang mahinahon, ngunit nakapapaso na bulong na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng NICU. Nakatayo si Julia sa tapat ng salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi natatanggal sa maliit na incubator kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya ang refleksyon ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ngayon ay gusot-gusot ang suot, amoy sigarilyo, at may mga matang puno ng desperasyon. Dahan-dahang humarap si Julia. Ang puting gown ng ospital,
ay tila naging isang baluti ng kadalisayan laban sa karumihan ni Mark. Hindi siya nanginginig. Ang bawat hapdi ng kanyang tahi, ang bawat kirot ng kanyang katawan mula sa panganganak, ay tila naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Julia, pakiusap, makinig ka. Pagsusumamo ni Mark, pilit na humahakbang palapit, ngunit agad na napatigil nang makita ang dalawang bodyguard ni Rafael na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim ng kanto. Kailangan ko lang ng pirma mo, ang birth certificate ng bata. Kailangan nating ilagay ang pangalan ko bilang ama. Para ito sa kinabukasan niya, Julia. Para magkaroon siya ng legal na tatay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Julia. Ang tunog nito ay tila kiskis ng kristal sa semento. Legal na tatay? Ang lalaking nagbalak pumatay sa kanya bago pa siya isilang? Ang lalaking handang ibenta ang dugo ng sariling anak para sa interes ng ibang tao? Mark, huli na ang lahat para sa drama mo. Ang pangalang nakasulat sa mga dokumento ng anak ko ay Linares. Wala siyang tatay na gaya mo. Mayroon siyang pamilyang handang pumatay at mamatay para sa kanya. Inilabas ni Mark ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa, ang pekeng birth certificate na nakuha niya mula sa isang fixer. Mayroon akong ebidensya. Kasal tayo, Julia. Sa mata ng batas, ako ang ama nito. Maaari kong kunin ang custody. Maaari ko kayong kasuhan ng kidnapping kung hindi nyo ibibigay sa akin ang bata. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat at dekalidad na sapatos sa tiles ay naging hudyat ng pagdating ng bagyo. Lumabas si Rafael mula sa elevator, kasunod ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana, mga abogado ng pamilya Linares. Ang bawat hakbang ni Rafael ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit kay Mark. Ang batas na sinasabi mo, Mark, ay ang batas na kikitil sa huling hininga ng kalayaan mo. Wika ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Attorney Ramos, pakibasa ang huling utos mula sa piskalya. Humakbang ang abogado at naglabas ng isang dokumento. Mr. Mark Anthony Salvador, meron kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong attempted murder, falsification of public documents, at violence against women and their children. At tungkol sa kasal niyo ni Juliana. Ang kasal na yon ay idineklara ng void ab initio dahil sa nadiskubre naming bigamy. Mayroon kang naunang kasal sa isang babae sa probinsya na hindi mo kailanman ipinaannul. Ang mukha ni Mark ay nawalan ng kulay. Ang papel na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila isang lantang dahon na tinangay ng hangin. Ang lahat ng kanyang alas, ang lahat ng kanyang pananakot ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang siya nawalan ng yaman, nawalan din siya ng anumang karapatan na tumayo sa harap ni Julia. Hindi maaari ito, bulong ni Mark, habang dahan-dahang siyang pinaliligiran ng mga pulis na tinawag ni Rafael. Tumingin si Julia kay Mark sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at nakapapagod na awa para sa isang taong naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Paalam, Mark. Wika ni Julia sa isang matatag na tinig. Ang bawat segundong inilaan ko sa iyo noon ay ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ngunit ang anak ko, siya ang pinakamagandang bagay na nagmula sa dilim na yon. At hinding-hindi mo na muling madidiliman ang mundo niya. Habang hinihila ng mga pulis si Mark palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagsusumamo at mura ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Ang katahimikan ay muling bumalik sa NICU, isang katahimikang puno ng pag-asa at paghilom. Lumapit si Rafael kay Julia at inakbayan ito. Dahan-dahan silang humarap sa incubator. Ang maliit na sanggol sa loob ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang maliliit na daliri ay tila humahawak sa hangin. Juliana, bulong ni Rafael. Ang tatay. Naghihintay siya sa bahay. Nagpagawa siya ng bagong nursery. Isang silid na puno ng liwanag. Wala nang dilim, baby sister. Wala na. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan,
Isang nurse ang mabilis na lumapit sa kanila. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Julia, Sir Rafael, ang resulta ng huling lab test ng baby. Kailangan nating pag-usapan. Meron kaming nakitang kondisyon na nangangailangan ng agarang operasyon. Napahawak si Julia sa braso ni Rafael. Ang kanyang puso ay muling kinabahan. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, mayroon pa bang huling pagsubok na kailangang lampasan ang kanyang maliit na mandirigma? Hindi ba sapat ang lahat ng luhang ibinuhos ko, Panginoon, para muling manganib ang kaisa-isang hiningang nagpapanatili sa akin sa mundong ito? Ang boses ni Julia ay tila isang marupok na sinulid na handa nang maputol sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Nakatayo siya sa tapat ng malaking salamin ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito habang pinapanood ang bawat mabilis na paggalaw ng mga doktor sa loob. Ang kanyang anak, ang maliit na mandirigmang si Gabriel, ay kasalukuyang sumasailalim sa isang maselang operasyon sa puso dahil sa komplikasyon ng kanyang napaagang pagsilang. Sa bawat ilaw na kumikislap sa loob ng silid, nararamdaman ni Julia ang isang matalim na kirot sa kanyang sariling dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang mga paa ay nangangatal at ang kanyang paningin ay paminsan-minsang nagdidilim, ngunit tumanggi siyang umalis. Hindi niya kayang iwan ang kanyang anak sa gitna ng pinakamalaking laban nito. Naramdaman ni Julia ang isang mainit na kumot na dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Paglingon niya, nakita niya si Don Roberto, ang kanyang tatay, na may dalang-dalawang baso ng mainit na tsaa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pait at pag-asa, isang kombinasyon na tanging isang magulang lamang ang makakaintindi. Uminom ka muna, Juliana, bulong ni Don Roberto sa isang banayad na tono. Kailangan mong maging malakas para sa kanya. Kapag lumabas siya diyan, ikaw ang unang mukhang kailangan niyang makita. Ang lakas mo ang magbibigay sa kanya ng dahilan para bumalik sa atin. Kinuha ni Julia ang baso. Ang init nito ay tila isang panandaliang lunas sa lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Tatay, paano kung hindi niya kayanin? Paano kung masyado siyang maliit para sa lahat ng sakit na ito? Hinawakan ni Don Roberto ang kamay ni Julia. Pinipisil ito ng mahigpit. Linares siya, anak. At higit sa lahat, anak mo siya. Ang isang batang nabuo sa gitna ng bagyo at nakaligtas sa bawat pagtatangka ng kaaway ay hindi susuko ng ganoon na lang. Maniwala ka, Juliana. May plano ang langit para sa inyo. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. Ang bawat tunog ng pagpihit ng kandado ng pinto ng operating room ay nagpapatalon sa puso ni Julia. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang presensya ni Rafael na dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang kanyang kuya ay kanina pa pabalik-balik sa telepono. Tinitiyak na ang lahat ng kailangan ng ospital, mula sa pinakamahusay na gamot hanggang sa karagdagang supply ng dugo, ay naroon na sa loob ng isang kumpas lamang. Tapos na ang operasyon, wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Lumabas si Dr. Mendoza. Tinatanggal ang kanyang mga guwantes na may bahid pa ng dugo. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit mayroon itong isang uri ng liwanag na nagpabilis sa tibok ng puso ni Julia. Juliana, Don Roberto, ang operasyon ay matagumpay. Simula ng doktor. Nagawa naming ayusin ang depekto sa kanyang puso. Stable na ang bata at bagamat kailangan pa rin niya ng matinding obserbasyon, naniniwala ako na ang pinakamahirap na bahagi ay natapos na. He's a miracle baby, Juliana. Talagang gusto niyang mabuhay. Napaluhod si Julia sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Ang mga luha ng kagalakan ay humalo sa kanyang mga dalangin. Ang bawat bigat sa kanyang dibdib na dinala niya mula ng gabing tumakas siya sa ulan ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa kapayapaan ng mga Linares,
Ang gabi ay tila mas madilim para sa mga taong naghasik ng kasamaan. Sa loob ng isang masikip at mabahong selda, si Mark ay nakaupo sa sulok, nakatingin sa kisaming puno ng agiw. Ang bawat tunog ng rehas na bumubukas ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang dangal, ang kanyang yaman, at ang pagkakataong maging isang ama. Ang bawat bilanggo sa paligid niya ay tila mga anino ng kanyang sariling konsensya na pilit siyang inuusig. At si Sarah, sa loob ng isang mental facility, siya ay nakatitig sa bintana, pilit na tinatawag ang isang anak na hindi kailanman naging kanya. Ang kanyang mga pangarap na gawa sa kasinungalingan ay naglaho na. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang mundong siya mismo ang sumira. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang walang katapusang pag-iisa at pagsisisi. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Linares ay binalot ng mga puting bulaklak at makukulay na banderitas. Isang malaking selebrasyon ang inihanda ni Don Roberto para sa binyag ni Gabriel Julian Linares. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng tawanan at musika, malayo sa kalungkutan na dati bumabalot sa puso ni Julia. Nakatayo si Julia sa hardin, karga ang kanyang anak na ngayon ay malusog na at may mapupulang pisngi. Ang bata ay nakasuot ng isang tradisyonal na puting damit binyag at ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang kuwintas na bituin na suot ni Julia. Tignan mo, Gabriel. Bulong ni Julia habang itinuturo ang sikat ng araw na tumatama sa mga dahon. Ito ang mundong naghihintay sa iyo, isang mundong puno ng liwanag, dahil narito ang pamilya mo para protektahan ka. Lumapit si Rafael at Don Roberto. Kumuha ng isang litrato na magsisilbing alaala ng kanilang bagong simula. Ang 3 henerasyon ng mga Linares ay muling nagkasama-sama, buo at masaya. Juliana, tawag ni Don Roberto, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, ang bituin sa leeg mo ay nagdala sa iyo sa kaisa-isang lugar na karapat-dapat para sa iyo, sa piling namin. Ngunit habang ang lahat ay nagdiriwang, dahan-dahang lumayo si Julia sa karamihan at pumunta sa isang tahimik na sulok ng hardin. Kinuha niya ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa, isang huling sulat mula kay Nanay Ising na nahanap ni Rafael sa mga lumang gamit sa ampunan. Para sa aking pinakamamahal na Julia, simula ng sulat. Huwag kang matakot magmahal muli dahil ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagbangon mula sa bawat pagkakataon na dinurog ka ng mundo. Pinagmasdan ni Julia ang sulat at pagkatapos ay tumingin sa malawak na langit. Ang ulan ay tapos na, ang bagyo ay lumipas na, at sa bawat tibok ng puso ng kanyang anak, nararamdaman niya ang isang bagong pangako, isang pangako ng isang bukas na wala ng halong takot. Paano kaya hubugin ng isang ina ang kinabukasan ng kanyang anak sa isang mundong minsan nang naging malupit sa kanya? At sa huling pahina ng kanyang kwento, ano ang iiwang aral ni Juliana Linares sa bawat pusong nakikinig? 1 taon na ang nakalilipas mula ng gabing tila gumuho ang langit sa buhay ni Juliana Linares. Ngayon, sa ilalim ng malambot na sikat ng araw sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Linares, ang tanging naririnig ay ang masayang halakhak ng isang batang nagsisimula ng humakbang sa luntiang damuhan. Si Gabriel, ang kanyang maliit na mandirigma, ay punong-puno na ng buhay, ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng mga rosas na nakapaligid sa kanila. Dahan-dahang hinaplos ni Julia ang kanyang leeg. Dinarama ang pilak na kwintas na bituin na kailanman ay hindi na niya tinanggal. Ang bawat kislap nito ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, palaging may bituing gagabay sa atin pauwi. Nakatayo siya ng may dangal, ang kanyang puting bestido ay humahampas sa hangin, malayo sa dumi at putik na dati bumalot sa kanyang pagkatao. Lumapit si Don Roberto, bit-bit ang isang baso ng sariwang juice at tumayo sa tabi ng kanyang anak.
Pinagmasdan nila si Gabriel na pilit na inaabot ang isang makulay na paru-paro. Tatay, tawag ni Julia. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Minsan, naiisip ko kung hindi ba nangyari ang lahat ng sakit na yon, matututunan ko bang pahalagahan ang bawat segundong ito? Kung hindi ba ako dumaan sa ulan, malalaman ko ba ang ganda ng sikat ng araw? Ngumiti ang matanda at inakbayan ang kanyang anak. Ang bawat sugat, Juliana, ay nag-iiwan ng pilat, hindi para saktan tayo muli, kundi para ipaalala na tayo ay sapat na matatag para malampasan ang anumang hirap. Ang bawat luhang ibinuhos mo ay nagsilbing tubig para sa mga bulaklak ng iyong bagong simula. Natahimik si Julia ng sandali. Ang kanyang isipan ay saglit na naglakbay patungo sa madilim na rehas kung saan kasalukuyang binubuno ni Mark ang kanyang sentensya, at sa malamig na pader ng pasilidad kung saan pilit na hinahanap ni Sarah ang sarili nitong katotohanan. Maraming beses siyang tinanong ng kanyang sarili kung napatawad na ba niya sila. Sa loob ng kanyang puso, nahanap ni Julia ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila o dapat silang muling pabalikin sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang pagbitaw sa kadenang nagtali sa kanya sa puot at sakit. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na awa para sa mga taong nabulag ng kasakiman at nawala ng pagkakataong makita ang tunay na halaga ng pag-ibig. Handa na ang lahat sa loob, Juliana. Tawag ni Rafael mula sa terrace. Nakangiti ang kanyang kuya. Ang boses ay puno ng sigla. Ang bawat kapatid mo ay nag-aagawan na kung sino ang unang magkakarga kay Gabriel. Tumawa si Julia at binuhat ang kanyang anak. Habang naglalakad siya patungo sa loob ng mansyon, nararamdaman niya ang init ng kanyang pamilya. Isang pader na hinding-hindi na muling guguho. Ang kwento ni Juliana Linares ay hindi lamang kwento ng paghihiganti o ng muling paghahanap sa yaman. Ito ay isang paalala para sa bawat inang nakikinig, sa bawat babaeng kasalukuyang nasa gitna ng sarili nilang ulan. Ang ating halaga ay hindi itinatakda ng kung paano tayo tratuhin ng ibang tao, kundi ng kung paano natin piliing bumangon sa bawat pagkakataon na tayo ay idinapa ng mundo. Ang pag-asa ay parang isang bituin sa madilim na langit. Maaring paminsan-minsan ay matakpan ito ng makakapal na ulap, ngunit hindi ito kailanman nawawala. At sa huli, ang katotohanan at pagmamahal ang laging mananaig. Dahan-dahang isinara ni Julia ang pinto ng hardin, iniwan ang huling anino ng kanyang nakaraan. Ang bukas ay naghihintay, maliwanag, payapa, at puno ng walang hanggang pagmamahal. At dito nagtatapos ang mahabang paglalakbay ni Juliana Linares patungo sa kanyang tunay na tahanan. Maraming salamat sa inyong tapat na pakikinig at pagsama sa bawat hakbang ni Julia mula sa dilim ng kataksilan patungo sa liwanag ng kanyang bagong simula. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, tila kasama ko ring naramdaman ang bawat patak ng ulan noong gabing tumakas siya. At ang bawat hapdi ng pagkakaalam na ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya ang siya palang nagnanais ng kanyang pagbagsak. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang ilarawan ang kanyang pananahimik sa gitna ng matinding pang-aapi. Dahil alam kong sa tunay na buhay, marami sa atin ang dumaan sa ganoong uri ng pagtitiis. Ang kwentong ito ay hango sa mga hibla ng katotohanang nakikita ko sa paligid, sa katatagan ng bawat inang Pilipina at sa mga himalang nangyayari kapag pinili nating maniwala sa ating sariling halaga. Ang bawat salita ay tila isang munting apoy na sinisikap kong panatilihing nagliliyab sa gitna ng hangin. Umaasang magbibigay ito ng init sa sino mang nakararamdam ng lamig at pag-iisa. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling landas. Ito ay isang buto na kailangang itanim sa matigas na lupa ng ating puso
at dahan-dahang diligan ng pag-unawa hanggang sa ito ay mamulaklak. Sa pagtatapos ng ating pagsasama sa kwentong ito, isang tanong ang nais kong iwanan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Juliana, kaya mo rin bang magpatawad sa taong nagnakaw ng iyong mga pangarap? O naniniwala ka bang may mga pagkakasala na sadyang hindi na dapat pang bigyan ng pagkakataon? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting binhi ng pag-asa sa inyong mga dibdib. Kung naging bahagi ang kasaysayan ni Julia ng inyong araw, pakiusap, ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Ang inyong mga kwento at opinyon ang nagbibigay buhay sa aming mga manunulat. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating buhay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.